Dito na kami ngayon sa Kowloon Park, Hong Kong. Welcome to Kowloon Park. Hi guys, good morning, good afternoon, good evening everyone, wherever you are. For today's video, nandito po kami ngayon sa bus. Galing po kami sa Kai Tak. Nag-attend po kami ng mass sa church ng Mother of God Council in Kai Tak. First time po namin dito nag-attend. Ayan guys, dahil sa hapon na, nag-attend pa kami ng kanilang presentation. So after that, hindi natapos kasi nga may hapon na at kailangan naman namin mag-enjoy sa ibang lugar. So ito kami sa bus going to Tsim Sha Tsui. Punta kami sa Kowloon Park. Ayan guys, dito kami nagta-travel. Ayan guys, nakikita niyo itong lugar. So sa mga kababayan namin na wala dito sa Hong Kong, shout out sa inyong lahat. Saan man kayo sulok ng mundo at lalo na sa Pilipinas, sa aking mga followers, thank you for watching and God bless us all. Ngayon guys, ayan kung saan tayo ngayon mag-explore dahil today is holiday, May 25, because Buddha's birthday. So ngayon guys, dahil holiday na naman, ay tayo na naman ay mag-ikot dito sa buong Hong Kong. Kung may time ka, kahit saan ka pupunta, kung masipag kang mag-gala. Ayun na guys, so ayan mo, alam nyo guys, sa ganitong buhay dito sa Hong Kong ay paswerte lang, marami ditong sumusuko. So mga gustong mag-abroad, sana mag-isip kayo na ang inyong trabaho ang papasukin ay isang domestic helper. Kasi dito guys, ilang araw pa lang sumusuko na sila dahil daw mahirap ang trabaho. Sana alamin nyo guys kung anong papasukin yung trabaho para hindi nyo pagsisisihan. Pero hindi lahat na nag-abroad ay minamalas. Lahat naman tayo ay may kanya-kanyang kapalaran, di po ba? So kami ngayon ito, swerte sa mga employers. Kaya ayan guys, gala dito, gala doon. So dahil sa mayroon kaming community, ay ito guys, may mga kasamahan kami, nasa bus kami, of course kanya-kanyang chismis, marites, charot. Hindi guys, alam mo, every once a week lang naman kami nagkikita. So of course, yung mga bawat problema ay sinishare at mag-enjoy. Tingnan nyo yun guys, yung bahay dito, napakalawak, napakalaki. Tingnan mo yung building na yan, diba? So sa Pilipinas, sana mayroon din yun para sa mga mahihirap dito, kasi hindi naman mahirap ang tawag dito sa mga ibang Hong Kong, kasi libre kasi sila sa gobyerno kapag halimbawa mahirap ka. Hindi tulad yan sa Pilipinas, di po ba? Ang mahirap ay lalong naghihirap. Dito sa Hong Kong, kapag mahirap ay may gobyerno na tinutulungan po sila, ang kanilang gobyerno. Diba? So ayan guys, so sa mga kababayan natin sa Pilipinas na gustong mag-abroad, ay mag-isip muna kayo ng 10 times kung ano yung work na papasukin nyo bago kayo magreklamo, kasi sayang yung ginastos nyo, di po ba? So sa mga kababayan natin, shout out sa inyong lahat dyan dahil kami ay nag-travel by bus. And guys, so nakikita nyo yung lugar na yan, diba? Ang ganda. Dito lang yan sa Hong Kong. So sa mga kababayan natin na nag-graduate na, kung wala pang pera para mag-abroad sa malalaking placement fee, magtiyaga kayo dito sa Hong Kong dahil mayroong agency na walang bayad sa pag-alis dito nyo na babayaran sa Hong Kong in 1 month. Sabi nga ng government natin, kung magkano yung sahod nyo, yun lang din ang isang babayaran nyo sa loob ng 1 buwan. So guys, tara dito na kayo para mag-enjoy, lalo na sa mga kabataan na nag-graduate na ngayon or wala pag ipagpatuloy sa college at sa tamang edad na, sa edad na 23 years old, pwede na kayong mag-abroad. Ayan guys, so kami pa travel lang kapag di upo namin.
maubos nga lang yung iyong pera dito sa kakapag-explore o sa pag-relax. So, di ba, Char? So, sa mga kabataan ngayon, huwag tayo masyadong kampante sa ating sarili kasi minsan ang mga kabataan hindi marunong magtiyaga. Sabi nga nila, ayan guys, nakikita nyo, nandito na tayo sa Hongham. Itong lugar na yan guys ay Hongham. So, dahil kami ay paikot-ikot kung saang lugar. Sa mga napuntahan ko, of course, alam ko. Kapag hindi ko napuntahan, hindi ko pa alam kung saan tayo. So guys, tingnan nyo na lang yung lugar sa mga kabataan ngayon na gustong mag-abroad. Ay sana pag-isipan nyo dahil ang buhay ngayon sa Pilipinas ay sobrang hirap. Dollars ang mga bilihin, subalit barya naman ang mga sahod nyo dyan. O di po ba guys, ako gusto ko na sana mag-for good. I miss Philippines, but of course natatakot ako kung ano namang trabaho ang ating makikita sa Pilipinas. Ang hirap mag-apply sa Pilipinas, but it's better dito sa abroad ay madali lang mag-apply. O di guys, so ayan, paikot-ikot kami ay matagal pa dahil nasa Chemsatchoy kami pupunta sa Kowloon Park. So guys, maraming salamat sa mga followers ko. Don't worry, someday will be a charity vlogger. So sa mga kababayan natin, hintay lang kayo, of course. Nag-enjoy pa ako dito sa Hong Kong. Diba, ang buhay namin kasi dito pa relax lang. Especially kapag okay ang mga mabait ang employers nyo, of course. Enjoy ang isip mo, hindi ka stress. Di po ba? So sa mga problema dyan, itabi nyo na lang, basta mag-enjoy kayo. So sa mga bata dyan sa Pilipinas, kung sa edad nyo ng 23, mag-apply na muna kayo. At sa mga pamilya ko dyan sa Pilipinas, shoutout sa inyong lahat. Lagi lang kayong mag-iingat at lagi lang magdasal. Anumang mga pagsubok sa buhay, may lalampasan po natin. Basta si God ay nasa ating puso't isipan. So ayan guys, tara, dahil tayo malapit ng bababa at maraming salamat sa mga nagpapalo sa aking mga ina-upload na mga videos. Salamat kasi minsan lang po kasi ako kapag nag-upload. Kapag busy po ako kasi, minsan kasi napagod din, kailangan mag-rest or matulog ng maaga. So, sa mga kababayan natin yan at sa mga kabataan na gustong tumulong sa mga magulang, ay wag mo na mag-asawa dahil ang buhay ngayon napakahirap. Akala nyo kasi ang pag-aasawa ay laro lamang. Hindi nyo alam na hanggang 3 months o 6 months, kapag wala na kayong perang mag-asawa, ay magiging asot pusa na kayo, lalo na kung may anak na kayo. Ang mga kabataan ngayon ay laro lang ang pag-ibig. Kapag nakakita sa Facebook ng magwapo o maganda, ay iwanan na ang asawa na nabuntis o nagkaanak na. Sana isipin nyo mga kabataan, ang pag-aasawa ay hindi kanina. Pag sinubo mo mainit ay iluluwa nyo. Sana isipin nyo, ang mga bata ngayon malupok at mainit. Hindi nila naisip kung anong buhay o anong bukas ang naghihintay sa kinabukasan nila. Ayan guys, so naka-against the light tayo, so medyo madilim. Pero hindi pa naman madilim guys, 5 o'clock pa lang naman ang hapon. Kasi after mass namin ay nag-attend po kami ng kanilang presentation ng mga sayaw dyan. Ay kanyan talaga ang mga Pilipino, mga creative at talented. So dahil gusto naman ng iba naming kasamahan ay pupunta sa park. Matagal na daw siyang hindi nakapunta sa park. So ayan guys, gagala muna tayo. So sa mga kababayan natin dyan, salamat at maraming salamat sa inyong pag-follow sa aking vlog, sa nanonood. Shoutout sa inyo and thank you and God bless. Sa aking pag-for-good ay bala ko pong maging charity vlogger tayo para makatulong sa mga maliliit nating mga kababayan o naghihikahos sa buhay. So for now ay tayo mag-enjoy muna dito sa Hong Kong. Ayun guys, malapit na tayo sa Chemsatchoy guys, malapit na tayong bababa. So maraming salamat at naway pagpalain kayo ng puong may kapal, basta manalig lang kayo. Anong balakid sa buhay, anong problema sa ating buhay ay malalampasan natin yan kung si Lord ay nasa ating puso't isipan. Thank you and God bless at naway pagpalain tayong lahat. Kami dito sa Hong Kong ay patuloy kami nag-enjoy sa buhay. May community po ako dito sa Hong Kong, St.
Mary, at yung aming kagrupo ay Evangelization Family. So sa ito guys, malapit na tayo sa K11 na tayo guys, dito na yon sa Chimsatchoy. So dahil malayo pang babaan namin, pero Chimsatchoy na to guys. So sa mga kababayan natin dyan na gusto din mag-enjoy, ay dito lang kayo sa Hong Kong dahil kahit saan ay makarating nyo dito sa Asia, basta may pera kayo. Kung may budget kayo guys, ayan guys, bababa na kami. Ayan mga kasama namin, naka-uniform pa kami lahat niyan. Okay guys, hanggang dito na lang ang ating video. Ayan guys, nasa taas kami, double D kasi itong bus guys. Dito lang yan sa Hong Kong, dahil sa Pilipinas hindi na daw tayo pwede mag double tick dahil tayo ay mayroong earthquake. So dito sa Hong Kong wala. So ayan guys, nandito na kami sa labas. Ayan ang sinakyan namin, 5C. Ayan, nandito na kami ngayon sa Kowloon Park dahil yung kasamahan namin na senior, charot, ay Ate Alma, gusto daw niya magala dahil ang tagal niya dito, I think 36 years or 40 years na siya dito. Malapit na sa for good next year. Gusto niya mag-relax dito sa Hong Kong. So ayan, mag-relax dito uli sa park kasi ang tagal niya na daw na hindi nakagala dito sa Kowloon Park. Dito guys sa Kowloon Park, super laki ito guys, hindi mo pa ito maiikot at napakaganda itong park na ito. Kaso guys, wala na kaming oras, pahapon na, at yung iba namin mga kasamahan ay may oras sa mga employer nila. So ako naman ay gabi na yung aking oras para akin naman guys, gabi na yung aking curfew. Pero yung iba walang curfew, pero gusto lang po nilang umuwi ng maaga para makapagpahinga naman. Napagod sa kakalagat. Ayun ang mga kasamahan ko sa una. Dahil kami guys ay galing sa church, of course, naka-uniform po kami. Yan, nakita nyo yon, napakaganda dito, napakaraming mga taong nakatambay. Mga Malaysia, Indonesia, Philippines, or Thailand, or Indian, or Sri Lanka, Pakistan. Napakarami dito nagtatambay guys, dahil makapag-relax ka. Ayan o, nakadaming nakaupo. Napakalaki kasi itong park, kahit saan na sulok ay ma-enjoy mo yung iyong sarili, makapag-relax ka dito. So sa mga kababayan natin hindi pa nakapunta dito sa Kowloon Park, dito lang sa Chimsatchoy, tara dito na kayo para ma-relax yung inyong sarili sa loob ng isang araw na ating pag-enjoy o pag-relax nating sarili. Sulitin nyo na para pagbalik. So, yung mga employers ay kuskus na naman. Meron naman tayong lakas para mag-explore. Ayun guys, nakikita nyo yung mga Koreano yata yan, o mga Chinese, mga China, from China or Korea. Napaka-enjoy mo dito kapag dito ka gumala at hindi mo ito matapos ng paggala sa loob ng isang araw. Kasi sobrang lawak itong Kowloon Park na ito guys. So dahil sa mga kasamahan ko ay may mga edad na rin, ayan sila naka-uniform kami. Ako din guys, ito pa uwi na kami dahil hapon na at kakain daw kami sa Jollibee. So sa mga kababayan natin, thank you for watching. And take care always wherever you are, and God bless you all. Sa mga kababayan natin dyan sa mga sulok ng mundo, shout out sa inyong lahat. Naway ng pagpalain kayo ng buong may kapal. Lagi lang tayong magdasal sa amin tayo ng sulok ng mundo, lalo na sa ating mga kapwa OFW, at lagi din mag-iingat ang ating mga pamilya sa Pilipinas. So ayan na guys, malapit na kami sa Jollibee. So hanggang dito na lang yung ating video. Thank you for watching. Bye bye. Mag-Jollibee sila, mag-Jollibee.